Sorry, lechon manok pala. Hello mga kamoma! For today's video nga po pala, ang aming mahiwagang gate ay nawala ng lakas. Gumuho na nga po pala ang mundo ng aming mahiwagang gate mga kamoma. Kaya dahil dyan, nakatakas yung mga tatlong dambuhala na parang mga preso kung nakatakas. At buti na lang si Valentino mga kamoma ay hindi siya lumabas. So ayan, unang nahuli si Kuya Blacky kasi madali lang talaga yan siya hulihin mga kamoma. Tapos sumunod naman si Kuya Coco. In fairness niyan mga kamoma, sobrang layo na nang naabutan nila. Syempre, hindi nyo nahahalata dito sa video dahil nga kinakat namin yung video. Tapos sumunod naman si Kuya Brownie. Kinulang nga po pala kami ng isang tali. Hindi ko na alam kung saan napunta yung tali na nabili ko noon. Minsan kasi pag may mga bagay na hinahanap natin ay hindi natin makikita. At kapag hindi mo naman hinahanap, saka rin magpapakita. Napagod nga po pala ako dyan mga kamoma. Tapos eto si Badiday, ayan, gusto ring lumabas. Buti na lang eto si Tino, kinakabahan ako kasi nga natatakot ako baka nga lalayas din si Tino. Pero dahil nga matalino si Tino mga kamoma at ayaw na niyang bumalik sa kanyang madilim na nakaraan, so hindi na nga po siya lumabas. Kaya iniisa-isa ni Tino chinek up yung mga sandata ni Kuya Coco at saka ni Kuya Brownie. Baka daw kasi nagamit nila sa chicks doon sa labas. Buti na lang walang naamoy si Tino. Sa mga ganitong pangyayari, dapat lagi tayong handa mga kamoma. Hindi talaga maiwasan na may mga trials na dumating sa ating buhay. Pero in fairness, ayahay kay si Tino pasimple-simple lang inom ng tubig kasi naman wala naman kasi siyang nagawang kasalanan. Sana itong mga tatlong kuya ay kasing bait ni Tino. Kaso hindi, mga spoiled brat tong mga to mga kamoma. Kapag nakalabas tong mga to ay hindi talaga ako mapakali. Ayoko kasi mga kamoma na makakagawa sila ng trouble sa labas. Kung alam din sana namin na masisira yung gate namin, hindi sana tinali na namin silang tatlo. Kaso, sino ba naman makakahula na may trahedyang dumating? At napawi nga po pala yung stress ko dahil dumating sila Meowdy at saka si Meowmi. Buti na lang, pinuntahan nila ako dito sa bahay at dito sila nag-dinner mga kamoma. Dahil din sa mga alaga namin mga kamoma, para na rin kaming magkakapamilya. Syempre, nagiging magkasundo kami dahil sa mga alaga namin. Dahil walang ibang magkakaintindihan kundi mga kapwa mong mga forma. Kaya sabi namin kami magre-relax-relax muna ngayong gabi. Dahil meron kasi kaming serious na pinag-uusapan. So iyan, cheers muna tayo mga kamoma, pampalamig ng aming ulo. Tapos sinabayan itong kimchi chicken ni Apa. Nagluto din ako ng chicken tsaka nag-ihaw ng isda. By the way, sobrang happy nga po pala ni Apa mga kamoma dahil dinalhan siya ni Meowdy ng 2 tanduay lights. Nag-abala pa talaga sila magdala ng kanilang pasalubong. Tapos nagiging model si Badiday. Eto si Badiday, ayaw na talaga pumasok dito sa loob ng bahay. Tapos nakikisalo pa dyan sa aming ulam. Habang kami ay seryosong kumakain, hindi namin alam na nandyan pala si Badiday. Kumakain na rin ng isda. At kinuha nga po pala namin si Uncle Fifi mga kamoma para din sana pakainin ng isda. Kaso wale. Kahit subuan mo pa ito si Uncle Fifi ay walang epek sa kanya mga kamoma. Ito naman si Badiday, mukhang hindi yata halata na matakaw. Ayan, pati yung chicken manok. Sorry, lechon manok pala. Hindi pinalagpas ni Badiday. After niya, nagkape-kape muna kami mga kamoma. Tapos, isang mahigpit na yakap sa pag-uwi ni Meowmi Minmin. Next time ko na ikukwento sa inyo ha, kung ano yung pinag-uusapan namin. Sa ngayon, sa amin-amin muna. Nagdadamayan kasi kami, kaya sobrang thankful ako at sila ay bumisita dito sa aming bahay. Sobrang welcome kasi sila dito sa bahay namin mga kamoma. Kaya anytime na sila ay pupunta dito, walang problema. At pagkalabas ko nga po mga kamoma, nakita ko si Nori nasa labas tumambay, nagpapakarga pa. Yun lang.